Our goal ay mawin sila. Mawin sila. Friendship Day. Sino sa atin dito walang kaibigan? Lahat tayo may kaibigan. Di ba? Kaya lahat tayo mayroong dadaling sa church. Di ba? Kaya pag-pray natin, ngayong September, kapag hindi pa ito maripaso, siguro October, hanggang October, ipag-pray niyo po. Kakausapin ko ang core, mga leader ng church, para pag-usapan ito, pagplanuhan, para nang sa gayon magkaroon tayo ng event sa church na Friendship Day, na yung mga kaibigan nyo. Okay. Kaya naman yun attend ka sa church namin kasi Friendship Day sa church namin. Masaya kami kapag naisama namin yung mga kaibigan namin. No? Gusto mo ba na ako'y malungkot na walang kasamang kaibigan ng araw na yun, di ba? Nasama yun, lalo na ka-close nyo yung mga kaibigan nyo na yan. Ano po? Kaya ang goal natin, the main goal, ay madala sila sa Panginoon. Ma-witnessan sila, makakilala sila. Di ba ha? Kaya, ang gulo ko na ito talaga, no? Ano, Brother Remy? Diyan sa Ampli. Kaya, kailangan na rin itong palitan, ano? Alam ko si Jaime ang kailangan palitan. Yung ating sound system, kailangan pong palitan. Okay, church, pag-pray po natin yun. Ngayon, September, or sa darating na October, ito yung ating gagawin. Check. Okay, tumatulog po tayo lahat as we pray. Ngayong month, ang ating i-discuss is about focus. Focus. Let's pray. Ama naming Diyos na mga Panginoon sa lahat, kami ay kapasalamat Panginoon sa umagang ito. Mga Panginoon, ngayon pa lang pinapanalangin namin sa inyo yung programa na gagawin namin na Friendship Day, na makapag-invite kami Panginoon ng mga bisita na mga kaibigan po namin at malapit sa amin. Na hindi kami papayag Panginoon na kami lang ang ligtas, ngunit sila ay mapapahamak sa impyerno. Baliwala ang aming pagkakaibigan kung gayon may kami ay hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na sila madal sa inyo. Dalangin namin Panginoon ang inyong pong panguna sa umagang ito at magiging din kami ng pagpapatawad sa mga pagkukulang namin. Linisin mo kami Panginoon sa aming mga kalikuan dahil walang bagay na ligid at lihim sa inyo. Lahat Panginoon ang aming ginagawa ay ipatid nyo. Kaya Panginoon, kami ay nananalangin, humihingi ng tawad, at nagpapalinis, ng sa gayon din naman ay hindi mahadlangan Panginoon ang aming pong pananambahan sa inyo. Maibigay namin yung tinatawag namin focus sa paikilig ng inyong salita. Pangunahan kami Panginoon ng inyong pong banal na Espiritu, mangusap po kayo, at hayaan din namin Panginoon sa aming sarili na mangusap kayo. Huwag namin Panginoon pigilan o kontrahin o i-resist Panginoon anumang bagay na maririnig namin galing sa inyong salita. Dahil hindi kami Panginoon makikinabang pag gano'n ang aming attitude. Bigyan mo kami ng willing heart, malambot na puso sa pagtanggap sa inyong salita. Katulad Panginoon ng good ground na yumabong ang binhi na salita mo na tumubo sa good ground. Help us Lord na maunawaan at maintindihan at gamitin mong instrumento powerfully ang inyong lingkod ngayong umaga. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kayo po na po tayong lahat. Focus. Nung ako po ay bata pa, meron po akong laruan na lente. Sa lamin na basag, medyo makapal siya. Ang ginagawa ko sa lente ngayon, o sa salamin na yun, kapag katirikan ng araw, kinukuha ko yun, kukuha ko ng isang papel, lalagay ko yun doon, tapos yung pinakamaliit na sinag noong lente yun, kailangan nakapokus, hindi dapat gumagalaw, at kapag ganoon, kahit mainit, pinapawisan ako, may kumakagat na langgam, hindi ko papansinin yung focus na ako. Kasi tuwang-tuwa ako kapag nakita ko yung papel na yun, nasisinaga ng pinakamaliit na sinag niya na nasusunog, umuusok. Fulfilling sa akin yun kapag nakikita ko na gano'n yung nangyayari.
Kahit pa nga mainit, pinapapawisan, kahit pa nga kumisan, kinahagan ng langgam. Pero pag nakita ko yung result ng pagtututos ko, masaya ako, tuwang-tuwa ako. At pinagmamalaki ko pa yun doon sa mga kalaro ko. Oh, tingnan nyo, magic, nasusunod. Ano? Okay. Meaning to say, mga kapatid, kapag tayo ay may pinupukusan na isang bagay, una, nagbibigay tayo ng oras, ng pagkakataon doon sa bagay na pinupukusan natin. At ang tanong na lamang kung ano yung pinupukusan natin sa buhay na ito. Importante, hindi ganong importante, o napaka-importante. Alin dito yung pinupukusan natin. May mga tao ang pinupukusan nila hindi ganong importante. Pero nakapokus sila doon. May mga tao nakapokus sa importante. Pero may mga tao namang nakatutok o nakapokus sa mas importante. Napo, paano, Pastor, malalaman ang pinukusan mo ay mas importante? Sa bawat pag-focus natin ay mayroong result. Malalaman mo doon sa result kung alin ang mas importante. Saan po? Sa result. Okay, ngayong umaga, i-discuss po natin yung tinatawag na focus. Sabihin mo muna sa katabi mo, good morning. Focus lang tayo. Okay. Check. Hindi naka-focus. Out of focus. Okay. Ngayong umaga, di-discuss natin in the book of 2 Timothy, chapter 1. Di-discuss po natin ito. At ang background, huwag na kapatid, okay na ako tayo, hindi na ako pupunta dyan. Open na ako. Okay. 2 Timothy, ang background po dito, mga kapatid, ay si Pablo ay nakakulong. At naghihintay na lang si Pablo ng tinatawag na judgment, execution, yung kanyang pagbitay. Yan po ang setup ng 2 Timothy. Kapag po ikaw ay nakatakda ng bitayin, ano kaya ang papatak sa isip mo? Ano ang may isip mo? At ano ang gagawin mo? Di ba? Napakahirap. Pero mapapansin natin, sa letter ni Pablo, sa ganoong sitwasyon niya at problema niya sa buhay, saan siya nakapokus? Kahit gano'n yung kanyang sitwasyon. Meaning to say, itong si Pablo, no matter what, makikita natin kung saan siya nakapokus. Okay, handa na po ba? Okay, 2 Timothy chapter 1, beginning verse number 3. Here's Apostle Paul. Ito ang sabi niya, I thank God. Grabe ito. Bibitayin na. Nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Amen. May kanta nung linggo yung mga nanay eh. Tila ay daling magpasalamat sa Diyos sa mga magpapalang na inyang kaloob. Ngunit kapag may dusa na at hirap, ay hirap ng magpasalamat. You see? Okay. Kapag blessing, focus to thank God. Amen. Focus to thank God. Kapag meron pong kapag may blessing, pag good health, focus sa pagpapasalamat. Pero kapag meron ng trials at pagsubok, na out of focus. Isa sa nakakahanga sa Apostol Pablo, kahit siya ibibitayin na, focus pa rin siya sa pagpapasalamat sa Diyos. I thank God. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo, ang totoo ito eh. Kapag may problema ka, at hindi ka pa lalong nagpasalamat sa Diyos, lalong bumibigat ang problema. Dahil ang pagpapasalamat, mga kapatid, nagpapagaan ng damdamin. Di ba? Napan niyo po? Kaya si Pablo, mabigat na yung sitwasyon, dahil siya nagpapasalamat, gumagaan yung kanyang pakiramdam. Nagiging po siya? Positive thinker. Yes. Hindi negative. Di ba? Ang positibong kaisipan, mga kapatid,
result ito ng tamang focus. Amen. Kapag na-out of focus ka, magiging negative thinker ka eh. Di ba? Okay. I thank God. Itong Diyos na ito, ay sabi sa Bible, whom I serve from my forefathers with what? Pure conscience. Paano pinaglilingkuran ni Pablo ang Panginoon with pure conscience? Puro. Without any motive. Without any wrong motive. Without any agenda. Walang malinis. Puro. Genuine. Puso ni Paul, when we talk about serving God, puro. Walang ibang rason. Amen. Di ba? May mga kalalakihan kuminsan pinaka. The reason why, kuminsan to, bakit sila nagsisimba sa church? Kasi nandoon yung kanilang trust. May ibang motibo, di ba? Pero salamat na si Paulo. May tama ng okay. With pure what? Conscience. Focus sa Panginoon. Kung mag-focus ka sa Panginoon, pure conscience eh. Without any agenda, any motive why you are here today. Amen? Amen. Pure. Kaya tumatagal si Pablo, puro yung paglilingkod niya eh. Kasi mga kapatid, kapag may iba kang dahilan sa iyong paglilingkod sa Panginoon at hindi mo nakuha yung dahilan mo na yun, hindi ka tatagal dito. Hindi ka tatagal dito. That's right. Kung nagpupunta ka dito, meron ka lang gustong marinig at hindi mo yung narinig, hindi ka tatagal dito. Amen. Kasi meron kang ibang gustong dahilan eh. Amen. Hindi mo yung konsensya mong Diyos lang talaga ang dahilan ng pagpunta rito o paglilingkod sa Panginoong Diyos. Di ba? Pure conscience. Nakakulong na itong si Pablo, bibitayin, pero kaya pala siya still nakapokus sa Panginoon dahil puro ang kanyang konsensya sa paglilingkod sa Diyos. Di ba? Okay. Ang konsensya po mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay meron yan. Di ba? At kukonsensyahin ka kapag mali ang dahilan mo ng pagpunta mo rito. Di ba? Okay. Kukonsensyahin ka yan. Pero kapag pure ang iyong conscience to serve God, it will last. It will last. Pag ikaw'y napilitan lang ang pagpunta rito, iba yung dahilan mo, napilitan. Hindi pure conscience yun eh. Po? Pero kapag ikaw ay hindi naman napilitan, talagang pure yung conscience mo, maganda po yun mga kapatid. Po? Okay. With pure conscience, focus pa rin si Pablo, Panginoon. That without ceasing, I have remembrance of thee in my prayer. Sino po ito? Si Timothy. Night and day. Focus pa rin ano? Nagpe-pray pa rin si Pablo. Night and day. At ipinagpe-pray pa rin niya. Sino po? Si Timothy. Church, still, hindi na uga. Hindi na windang si Pablo sa sitwasyon niya. Siya ay bibitayin sa focus niya ng Panginoon. When you are focused, magpipray ka ba sa Panginoon? Yes. Pray your life. Okay. Kapatid, kumusta ka? Magpipray ka ba? Ay, hindi na ako makapag-pray. Busy eh. Dami kong ginagawa eh. Busy sa work. Church. Out of focus ka na naman. Amen? Amen. Amen, church? Prayer is important. Pwedeng mabuhay ang Diyos nang wala tayo. Amen. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala ang Diyos. Ang taong focus, ang Kristiyanong focus, they still pray. Amen? Amen. Nagpipray. So si Pablo, day and night, gabi at araw, pray ng pray. At sino yung pinag-pray niya? Hindi yung sarili niya. Si Timothy. Focus pa rin siya
sa prayer at pag-mentor ni Timothy. Focus. Grabe itong si Pablo. Again, church, difficult situation, but he still in focus. Focus. I thank God whom I serve. Kailan pa ito? Mula pa sa mga ninuno ko, with pure conscience. Mga ninuno ko, naglilingkod doon. Hanggang ngayon ako, naglilingkod pa rin. Salamat sa mga ninuno ko na ipasa yung ganitong klaseng pagsiserve sa Panginoon. Church, ang paglilingkod, pwedeng ipasa yan eh. Pwedeng manahin yan. Yung tamang paglilingkod. Kaya mga kapatid, kung sa ating ipinapasa, huwag natin i-resist. Amen? Huwag i-resist. Dahil yan ang mas importanteng fokusan sa buhay na ito. At the end of the time, makikita natin the importance ng serving the Lord. That without ceasing, I have remembrance of thee in my prayers, Night and day. Alam niyo, ang buhay na ito, kapansin-pansin niyo, parang lagi ang kulang yung oras natin. Nakapansin niyo ba yan? Parang may gagawin ka pa, parang kulang na kulang. Talagang wala na talaga, kulang talaga, kaya na wala talaga oras mag-pray. Kulang na kulang. No? Pagbangon natin, ang dami na kagad gagawin. Bago tayo matulog, pagod na. Ito. Pero alam niyo kung bakit mga kapatid, ang dahilan talaga, out of focus na tayo. Tapikin niyo ang katabi niyo. Ang focus na po yung gano'n. Yung Kristiyanong hindi nagpipray, out of focus